And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Okay. Good evening mga kapatid. So, tonight will be the part 2 or the chapter 2 of our preaching last Lord's Day. The title was The Warrior's Weapons in Spiritual Warfare. So, let me just give you muna ng quick recap kung ano yung ating mensahe last Sunday. So, I hope na meron kayong mga natandaan doon that will become useful sa ating pang-araw-araw na pakikibaka. Okay. Every born-again child of God, sa bawat anak ng Diyos na na-regenerate o binigyan ng Espiritu ng Diyos, bawat anak niya ay sumasabak o nagsimula na ang spiritual battle nito. Hindi niya man ito alam pa. That's why may mga kapatid tayo kung kailan sila nakakilala sa Panginoon, kung kailan sila naglilingkod sa Panginoon, dito sila tinatamaan ng maraming problema. Nung sila o nung tayo pinanganak sa Espiritu, binigyan tayo ng armor of God, although hindi pa natin to lubusang alam, marahil hindi pa natin to nasusuot. Gayon din, binigyan tayo ng siyam na sandata para ipanlaban sa spiritual na labanan. This is just a quick recap. Ang ating itong spiritual warfare, ang kalaban natin dito hindi ang physical. Subalit ang iba't ibang makapangyarihang mga forces of evil na sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Ang ating spiritual warfare, the battlefield of that, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, sabi diyan, casting down imaginations. May clue na tayo kung saan nanggagaling ang dapat nating i-cast down sa ating mga imaginations, and every high things that exalteth itself against the knowledge of God, laban sa knowledge ng Panginoon, and bringing into captivity every thought, isip, or ating mga naisip to the obedience of Christ. Ang battlefield natin ay ang ating mind, ang ating heart, ang ating iniisip, ang ating paniniwala, ang ating kagustuhan, ang ating desisyon. Ang ating kalaban, si Satan at ang mga demons, they attacked with lies, accusations, temptations, and fear. Sino ang ating kalaban dito sa spiritual warfare na ito sa bawat anak ng Diyos? 1 Peter 5:8, sabi diyan, be sober, be vigilant, dahil ang ating kalaban, the devil, ay parang roaring lion, walketh about, naghahanap siya, seeking
whom he may devour. Kung sinong kayang lamunin, kanyang masila. So, Satan is real and he was a fallen angel, the deceiver of nations, accusers of the brethren, and the tempter of men. Ano ang ating spiritual weapons? Mamaya pag-uusapan natin ang continuation. Ano ang purpose ng ating spiritual warfare? The peace of God. The God of peace, Romans chapter 16 verse 20, shall bruise Satan under your feet, under our feet shortly. Also, paano diniscuss natin last week kung paano makipaglaban o ano ang mga tactics, strategy ng ating kalaban. First, through deception, twisting God's word. Tinutwist ng ating kalaban ang salita ng Diyos kung saan nagbibigay siya ng doubt. Pangalawang strategy ng ating kalaban para sa atin, para tayo gapiin, ay sa pamamagitan ng temptation, appealing to the flesh. So, itong flesh na ito, habang dito pa tayo sa katawan, ito ang tinutokso ng kalaban ng diablo. Even Jesus in the wilderness, tinempt siya ni Satan sa kanyang appetite, sa pride at sa power. Subalit, Jesus resisted it with the word. Ano pa? Sa pamamagitan ng accusation, kung paano niya tayo kinokondem, pinapaalala ang ating mga nakaraan, minamagnify yung mga mali natin, at binubulungan niya tayo na hindi tayo kayang patawarin ng Diyos sa mga kasalanang nagawa natin. Yan ang mga atake ng diablo sa ating isip. But God said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Another thing na strategy or tactics ng ating adversary is sa pamamagitan ng division, is splitting the body of Christ. Mahilig ang ating kalaban sa division because every kingdom divided against itself is brought to desolation. Gusto niya tayong magkawatak-watak, wala tayong unity, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. So ginagamit niya ang mga tactics na i-offend tayo, kapwa natin sa isa't isa ma-offend, i-chismis natin o magbigay tayo ng false accusation or stories sa ibang tao o sa kapwa natin sa church. Ginagamit din ng ating kalaban yung pride natin at yung hindi pagpapatawad sa ibang tao. Panglimang tactic or strategy ni Satan kung paano siya umatake is pamamagitan ng takot. Dahil kapag tayo ay takot, napaparalyze ang ating pananampalataya. So, gumagamit siya ng takot para hindi agad makasunod ang anak niya. Yung perception, kapag takot tayo, nawawala yung perception natin na mas makapangyarihan ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng takot. Isa pa sa mga taktika ng ating kalaban ay pinapagod niya tayo at inuubos niya ang ating lakas. Hinahayaan ni Satan na tayo ay ma-pressure, ma-distract sa mga ibang bagay, hindi tayo makapag-focus sa Panginoon, i-divert niya tayo sa ibang pangyayari na gusto natin hanggang sa mawala tayo sa focus sa Panginoon at mapagod na tayo, manghinawa na tayo. But Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap
Pero may condition yon bago tayo umani. If we faint not, kung hindi tayo mapagod. Ang ikapitong taktika or diskarte ni Satan o ng ating kalaban para tayo ay atakihin, isa pamamagitan ng pride. Ang pride, ito yung nagbubukas ng pinto to destruction. So, nagtinetempt tayo ng ating kalaban na mag-rely tayo sa sarili nating lakas and glory in our own works. Imbes na tayo ay magtiwala sa Panginoon, lumalakas na nagiging mayabang tayo dahil nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas. But we need to walk in humility, for only the humble receives grace to overcome. Okay. Diniscuss na natin yan. Nagko-quick recap lang tayo. Ang ating mga kalaban ay principalities, powers, ruler of the darkness of this world, and spiritual wickedness in high places. So, paano umatake o anong direksyon nang gagaling ang atake ng ating kalaban? Nanggagaling yan una kapag siya ay umaatake galing sa labas. So, kapag ang ating problema, kapag ang apektado nito ay ating pamumuhay, kapag apektado nito ang ating pisikal na katawan, kapag apektado ang ating mga kapatid, kapag apektado ang ating sambahayan o anything na related sa atin, galing ang atake na yan o ang pagsubok na yan, galing yan sa labas, tulad na nangyari kay Job. Subalit, in Job chapter 1 verse 10, sabi dyan, si Satan mismo, ang kalaban natin, ang nagsabi, Has not thou made an hedge about him? Sabi niya, hindi mo ba siya nilagyan ng bakod o hedge of protection sa sarili niya, sa kanyang bahay, at sa lahat ng meron siya in every side? Kapag ang isang anak ng Diyos ay may hedge of protection sa sarili niya, sa kanyang mga anak, ari-arian, kung ano man ang meron siya, hindi siya kayang pasukin ng kalaban, hindi siya kayang atakihin, hindi makakapag-penetrate yan dahil merong panangga na mismong Diyos ang nag-allow na maglagay. Maaatake lang yan, tatamaan lang yan ng mga sibat, pana, pagsubok na galing sa ating kalaban, galing kay Satan. Kung yan ay hahayaan ng Diyos na mangyari, hahayaan ng Diyos na alisin pansamantala ang harang na yan, ang bakod na yan, para lahat ng atake ng kalaban, ng mga palaso, ng pagsubok ay tamaan siya. Yan ang galing sa labas. Subalit, bukod dyan, meron din tayong angel of the Lord na nakapalibot sa atin doon sa mga may takot sa Diyos. Meron niyang meron niyang condition. Hindi lahat. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him. So, hindi lahat ng mga anak ng Diyos ay may angel of the Lord na nagpo-protect sa tao na yun. Doon lang sa may takot sa Diyos, yun lang ang may mga angel of the Lord. At hindi lang siya nagpo-protect, kaya pa rin siyang iligtas and delivereth them. So, kapag galing sa outside attack, ganito ka pinoprotektahan ng Panginoon, para kang isang bahay. Para tayong bahay, because our body is the temple of God. So, isang bahay, may protection yan na hedge of protection na bakod. Bukod pa doon, kapag ang anak niya is natatakot o may takot sa Diyos, meron siyang angel of the Lord na nakapalibot sa kanya para protektahan siya at ipagtanggol at iligtas siya. Bukod pa doon, ang bawat anak ng Diyos ay merong armor of God para sa bawat araw, palaso o pana lumilipad na hindi niya nakikita ng mga pagsubok o binibigay sa kanya para tamaan siya, meron siyang armor o meron siyang baluti
na binigay ng Diyos sa kanya upang siya ay makatindig at makalaban doon sa mga wiles of the devil. But merong ulit condition dito, dapat isuot ito ng mga anak ng Diyos. Marahil meron tayo niyan, subalit hindi natin alam kung paano isuot. Now, ang outside attack, hindi iyan madedestroy. Yo, outside attack cannot destroy you. Hindi tayo madedestroy ng mga atake ng ating kalaban sa laban na to na galing sa labas kapag ito ay hindi binigyan ng permission ng Diyos, tulad ng nangyari kay Jacob. Ang devil, he can touch our possessions and whisper lies, but he cannot cross, o hindi siya makaka-cross, makakapunta o mape-prevail unless inalaw ng Panginoon yan. Okay? So, however, let me just give you a short disclaimer. Yung mga pagsubok sa atin na galing sa labas o galing at ang effect niyan is sa mga nakapaligid sa atin, sometimes meron niyang epekto sa inside attack sa atin. Later on, pag-usapan natin. Another one, kung paano umatake o saang direksyon umaatake ang ating kalaban. Ito ay nanggagaling din sa loob. At ito ang pinakamahirap dahil ang sarili na natin ang kalaban natin. Una, yung flesh. Yung ating old nature ay nakikipaglaban sa ating new nature. Kahit tayo ay mga regenerated na meron na tayong bunga ng espiritu, yung ating flesh, yung katawan, ito ay active pa rin sa mga desires, impulse at sa mga old cravings na meron tayo. Pangalawa, inside attack na inaatake rin ang ating kalaban na umuusbong mula sa loob natin, ito ay ating isip. Kapag tayo ay nagsimulang umusbong ang takot, ang duda, ito ay galing sa loob, tayo na-discourage. Ito din yung mga palaso ng kalaban na tumitimo sa ating isip. Kaya sa armor of God, meron tayong helmet of salvation upang protektahan ang ating pag-iisip. Kapag nagsimula na tayo mag-question sa Panginoon, na talaga bang sinabi yan ng Diyos? Ayan, makikreep in na yan. Pangatlo, in terms of inside attack na inaatake, galing sa loob ay ang ating puso, kung saan mayroon tayong minsan kapag yung mga hurt, yung mga sakit na nararamdaman natin dahil sa ating mga ibang tao nakagawa sa atin ng kasalanan, nagbibigyan ng parang open doors para atakihin tayo ni Satan. Ang ating pagkapuot sa iba, hindi nating pagpapatawad, nakaka-block yan ng prayers, at yung inggit sa iba. Kaya in Proverbs chapter 4 verse 23 ang sinabi, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Pang-apat na bagay kung saan tayo inaatake mula sa loob ay ito yung nawawalan tayo na ng gana. So yung minsan nawawalan na tayo ng ganang manalangin. Ang worship natin para routine na lang, na wala na yung sigasig na parang gagawin ko na lang to, umatin ako ng linggo, sumama ako sa prayer meeting, pero yung lalim nun hindi natin na na-appreciate, parang automatic na lang yun. At yung ating paglilingkod parang lumalabas na lang to, ito duty ko to kasi ganito ako, ganyan. Pero yung devotion nun, yung lalim nun, wala na. So unti-unti na tayong parang kandilang namamatay sa loob. Nawawala na yung talagang revival, yung init. For example, sa pag-share ng gospel, una nating malaman yung doctrine of grace. Mainit na mainit tayo i-share yun sa iba. Subalit ngayon parang wala na. So isa yan sa spirit of complacency, kung saan inaatake tayo ng kalaban sa loob. Nawawala na ang ningas ng apoy. Okay, so last week we discussed
warriors weapons. Warriors is weapons for spiritual attack. Ang una dyan ay love. Ito yung sharpest weapon natin, na kapag tayo ay na-offend, paano natin magagamit yung sandata ng pagmamahal. Kapag tayo ay na-offend, piliin natin na tayo ay magpatawad. Love speaks kindly even when the heart is wounded. Sa ministry o sa trabaho, kapag tayo ay kinikriticize ng iba nating kasama, so, we must handle it with gentleness. Instead na tayo ay makipag-retaliate o makipaglaban tayo at masaktan sila. Ulitin ko sa inyo mga kapatid, ang ating battle, ang ating warfare ay hindi flesh and blood. Hindi ito physical. Ito ay spiritual, hindi nakikita. At ang ating at stake dito ay yung pagsunod natin sa Diyos at makilala ang Diyos sa ating pamumuhay at kung paano yung testimony natin, because we are a living testimony kapag tayo anak ng Diyos. Also, sa ating relatives o sa ating kapwa o even sa church, paano natin ma-apply itong sharpest weapon na love? Kung ito, kapag tayo, we must be the one who first reconcile, makipagbati, at hindi tayo yung huling magpapatawad, kundi mauuna tayo. Love restores a broken fellowship. Pangalawang sandata is joy. Sa tuwing tayo ay tinatamaan ng despair o yung discouragement, gamitin natin ang sandata ng kagalakan. Alalahanin natin, i-rehearse natin, i-replay natin sa isip natin ang kabutihan ng Diyos sa puso natin. I-practice natin na lagi tayo magpasalamat. Bilangin natin yung blessings natin. Instead, yung mga complaints sa buhay. Sa baso, isipin natin na it is always half full instead of half empty. Kung tayo naglilingkod, maglingkod tayo sa Panginoon na may kagalakan. For a joyful servant draws others to the gospel. Pangatlo na ating weapon ay peace or kapayapaan. Ang sandata na ito ang magpapatahimik sa Satan's noise of confusion. Kapag ikaw ay kino-confuse na ng kalaban ni Satanas, kino-confuse ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, you need to use the weapon of peace. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians chapter 4:12. Jesus calmed the storms. He says, peace be still. So kapag ikaw ay inaatake ng anxiety, pag-aalala sa buhay, care of this world, alalahanin mo na may kapayapaan kay Jesus Christ. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication in thanksgiving let your request be made known unto God. Mag-respond tayo ng gently instead na marahas. Ang kapayapaan, nagdi-disarm yan ng tension. Kapag meron ng tension, kapag ginamit mo ang sandata ng kapayapaan, kung meron kayong discussion, heated discussion ng asawa mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, boss mo, may heated discussion kayo, choose the weapon of peace. Tumahimik ka. Huwag ka nang sumagot. And then later on, naiging mawawala ang tension. Uhupa din yan. Kapag ikaw ay nasa confusion, hindi mo alam ang gagawin mo, gamitin mo ang sandata ng peace.
to keep your focus sa promise ng Panginoon. So, by the way, pang-apat, ito yung pasensya. Mahabang pasensya, long suffering. Ito ang weapon that neutralize provocation. Tulad ngayon, sa panahon na ngayon, may issue tayo sa government, pinoprovoke tayong magalit sa kanila. But if we will use the weapons o ang sandata ng mahabang pasensya, magkakaroon tayo ng abilidad na manatiling kalmado. Magiging merciful tayo. Kahit na tayo ay ginagalit, pinoprovoke, ginawa ng mali. Satan loves to use provocation. Gusto niya lagi na galitin ka, insultuhin ka, bigyan ka ng parang walang hustisya dito, hanggang sa magalit ka, ipupush kang magalit, ipupush kang magkaroon ng maling desisyon, ipupush kang magkaroon ng broken relationship kapag ka ikaw inuudyo ang magnit-ngit. Gamitin natin ang sandata ng mahabang pasensya. Sa ating family, kapag ka merong sagutan tulad niyan, we need to keep silence. I-extend natin ang mercy natin at huwag tayong gumante. Kung mapapansin nyo, ang lahat ng ito, sinasabi kong weapons, ito ang siyam na bunga ng Espiritu. At ang siyam na bunga ng Espiritu, ito ay meron lamang sa mga anak ng Diyos o sa mga taong binigyan ng Espiritu ng Diyos. Itong Espiritu, itong bunga ng Espiritu na to, ito ang gagamitin nating sandata upang labanan ang ating mga kalaban sa digmaan na meron tayo ngayon na hindi natin nakikita. Panlima, gentleness. The strength under control, soothing where Satan seeks to enslave. Psalms chapter 18 verse 35, thy gentleness hath made me great. Ito na po ang ating continuation. Pagka ikaw gentle ka, it doesn't mean your weakness. Ito yung lakas na nakarapt, para siyang potential energy or potential power, pero siya ay nakabalot in terms of humility. Galing, no? Meron siyang power, pero nakalagay siya in terms of humility. Hindi agad siya nagbe-burst out. Ito ay guided by love, at ito din ay nare-restrain by wisdom. Wow. I want you to imagine na parang itong pwersa na ito na nagngingit-ngit sa galit na gustong kumawala, babalutin mo siya ng humbleness. Meron kang aluminum foil na humbleness. Hindi na siya makakalabas. At ito, hindi na siya makakapag-burst out dahil ito ay guided ng pagmamahal. Ito ay guided, ito ay restrained by wisdom. Sa mundo na to na punong-puno ng harsh words, ng mga salita na masasakit, sa mga hot tempers na madaling mag-init sa salita pa lang, at mga quick retaliations o mga mabibilis kumante, gentleness becomes a healing balm. Alam mo yung healing balm? Ito yung parang ointment na kapag ikaw ay napaso, nilagyan mo siya ng ointment, ito yung nagpapagaling, nakakapagpawala ng sakit. Itong gentleness na to, isipin nyo, ito yung pumapahid na parang ointment sa sakit. Ito yung nagpapakalma sa storms that steers anger. At ito rin ang nagpapalambot sa puso na pinatigas ng pride. Jesus with the children in Mark chapter 10 verse 14 to 6, in a culture kung saan ang mga bata ay na-overlook, Jesus rebuked the disciples for turning them away
and embrace those children tenderly. See? Andoon yung pagiging gentle pa din ni Jesus. His gentleness opened the door for the smallest to experience the greatest love. Yung gentleness natin, nakakapagpa-experience ng greatest love sa ibang tao. Mga kapatid, dumating na ba sa buhay nyo na minsan may mga batang paslit na naglilimo sa inyo? Kuya, may piso kayo. Kuya, palimos po. Ano nga sabihin ng iba? Wala. See? Normal yan kahit mga Christians. Meron akong nakasama o nakakwentuhan. She is a Christian. So, may lumapit sa amin. Ako, lapitin talaga ako ng pulubi. Mula bata pa lang ako. Even until now, lapitin ako ng mga pulubing nang hihingi. Kahit na kumakain ka sa loob ng SM, I don't know, lalapitan ka. Bebenta o hihingan ka ng pagkain. It's okay. So, mas maraming mga Kristiyano na kapag ang bata lumapit o sino ang pulubi lumapit na nang hingi ng pagkain, ano man ang meron siya, isa lang sinasabi, wala ako. See, hindi natin napapractice yung gentleness doon. We don't know if that beggar o yung pulubi na yun, maybe it's an angel in disguise. Tinitignan niya kung ano ang reaction mo nasa puso mo. We must entertain anyone because we don't know if they're angels in disguise and we are not aware. Paano natin gagamitin ang sandatang ito ng pagiging gentle? How can we hold and use gentleness bilang weapon of healing and influence? For example, sa pamamagitan ng pagsasalita, speak softly when the words shout. Mag-speak tayo, magsalita tayo gently habang ang mundo ay nagsasalita ng ubod lakas. A gentle answer can dissolve a heated argument. A soft answer turneth away wrath, but the grievous word stir up anger. Proverbs chapter 15 verse 1. Kapag tayo ay sumagot ng gentle, nakakapagpa-dissolve yun ng heated argument. I remember na meron akong batchmate nung high school. Pag siya nagsalita, super kalmado. Kaya kahit na siya merong nakikitang nag-aaway before sa classroom namin, pag siya lumapit, nawawala yung nadidissolve yung sagutan nila. Kasi pag siya nagsalita, para kang pinaghihili sa super gentle niyang magsalita. Alam nyo, sa public speaking, kapag malakas kang magsalita, it's good. Pero habang nagsasalita ka, bigla mong hinaan ang iyong salita, mas makikinig yung tao sa iyo. Lalapit sila sa iyo. Ididikit ng konti o ilalapit na lintingan nila para maninig nila yung salita mo. So, tayo mga preachers, if we want to emphasize a word, use a soft voice. Yung mas mahina, mas mahalaga, mas mahina. Because mas lalo yung tumitimo, mas lalo tayo nakaka-influence sa mga nakikinig sa atin. Another one, in terms, paano natin gagamitin ang ating isang data na gentleness kapag may conflict? Instead na gumamit tayo ng puwersa, let's respond with calmness. It creates space for understanding. Kapag gumamit tayo ng calmness, nakakapag-create yun ng space para tayo magkaunawaan instead of escalating strife. Imbis na lalo pang lumaki ang gawak at magkagalit kayo. Paano natin magagamit ang weapon of gentleness in terms of leadership? Lead with shepherd's heart.
may ibang preaching tayo para dito sa lead like a shepherd. Yan. Gawa tayo na ibang preaching dyan. Nayak, paano mag-lead ang shepherd? Hindi siya parang diktador na meron dalang pamalo para hampasin ang kanyang mga tupa. Hindi ganon. People follow a gentle leader willingly. They resist the harsh one. So yung mga leader na gentle, kapag ang shepherd kasi iba yan eh. Kung paano yan mag-alaga ng tupa, iba yan. Magkakamuka ang tupa, but sa mata ng isang shepherd, may pagkakaiba-iba dyan. Alam ng bawat tupa kung ano ang parte ng katawan kung saan mahina ang isang tupa, malakas ang isang tupa, alin yung mahina niyang mata, alin yung malakas niyang mata, alin yung mataba niyang katawan, alin yung hindi. Alam niya yan kung paano mag-alaga, ang isang tupa at kung paano siya mag-lead sa kanyang mga tupa. Yan ang mga pastol, mga shepherd na yan. Imbes sa isang diktador na leader na ginagamit ang rod at ang staff, instead na for correction and for comfort, ginagamit nila para hambalusin yung tupa niya. Ayaw ng ganoon na mga tao. So magagamit natin ang weapon of gentleness sa ating leadership. Gentleness disarm ang hostility. Kapag ikaw galit ka na o hostile ka na at ang nakatapat mo ay isang gentle na tao, nawawala yung pag-hostile mo. Kapag ang force would cause rebellion, gentleness creates openness. It turns walls, yung pader, into doors. So instead na ikaw ay meron kang wall na magse-separate kayo ng nasa ikaw at ng yung nasa labas, magbubukas siya ng pinto para magkaayos kayo. Yang gentleness na yan, it turns enemies into friends. Napakaganda, no? Pang-anim na sandata ay goodness, kabutihan. This is the weapon that exposes darkness. Romans chapter 12 verse 21, it says, "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Kasi wag mong i-overcome yung evil ng evil din. Pero i-overcome mo siya, i-subdue mo siya ng kabutihan. Goodness, hindi yan passive morality. Ang goodness para yang ilaw that steps into the dark and refuses to dim. Ganito yan. Para kang may dala kang flashlight. Nasa isang madilim na sulok, liliwanagan mo siya. Kapag may liwanag na yan, hindi na yan mapapasok ng dilim unless alisin mo ng liwanag. Ganyan ang kabutihan sa mundo na to, in our world na punong-puno ng corruption, ng manipulation and self-centered pagiging gahaman din. Ang kabutihan ay maaaring maging sandata o magiging sandata that does not resist only evil, na hindi niya lang i-resist ang evil, but overcomes it. Ulitin ko. Sa mundo na punong-puno ng korupsyon, manipulation, self-centeredness, pagiging gahaman, goodness becomes a weapon that does not only resist evil, but overcome it by shining brighter. Habang ang kabutihan natin ay nagniningning, nare-resist natin ang dark forces of evil. Let your light shine among men para mag-glorify natin ang Panginoon. Tulad ng Good Samaritan,
Kahit siya cross-border of race, religion, and risk to show mercy to a wounded soldier. Wala kasing pakikipag-communicate. Hindi kasi nakikipag-mingle yung Samaritan doon sa Jew. His goodness silence prejudice and define what it means to love your neighbor. Yung kabutihan ng Samaritan, even hindi sila parehas, tumulong pa rin ang Good Samaritan na yan. Now, how can we use, paano natin magagamit ang sandata ng kabutihan in today's dark world? Una, sa ating workplace. Instead na tayo ay makijoin sa corrupt practices, actually maganda to diba tong goodness na to. For example, tayo sa kung tayo nasa Senado, instead na tayo ay nasa House of Congress or House of Representative, kung tayo ay nandoon o nasa trabaho ka, instead na makijoin tayo sa masamang ginagawa nila o standard na ginagawa nila, gamitin natin tong goodness to show integrity and help those who are overlooked. Your goodness, ang ating kabutihan, will convict them and inspire them. See, gusto ko pagbulay-bulayan niyo yan. Brethren, sa ating bahay, do good when tensions rise. Kung may sagutan kayo, gumawa ka pa rin ng mabuti. Huwag kang gumanti, huwag kang kumbaga, may tawag dyan huwag kang manirya. Ginawan ka ng masama o hindi mo nagustuhan yung ginawa sa iyong kapatid mo, asawa mo, gagawin mo rin siya ng masama. No. Do good when tensions rise. Maglingkod ka pa rin. Let also encourage and give. Magbigay ka without expecting return. Hindi ka nirespeto, may asawa mo, kapatid mo, tuloy ka lang. Huwag mo expect na re-respetuhin ka, tuloy mo lang, gawin mo lang siya ng gawin. It will heal bitterness. Later on, mawawala din yung bitterness na yan kung sino man yung gumagawa sa iyo. Do good. Sa society, paano natin gagamitin yung weapon of goodness? Support the needy. Suportahan natin yung mga nangangailangan. Mga kapatid, ako i-encourage sa inyo, kapag may nanlimo sa inyo, bigyan nyo kung ano meron kayo, kung ano kaya nyo, bigay nyo. Doon nakikita ang kabutihan sa atin. Isa sa mga bagay para makita ang kabutihan sa atin, stand for the voiceless. Kung sakaling may nasasaktan, may nabubuli, handa tayo na tayo ang maging kanilang tinig at ipagtanggol sila. Mag-volunteer din tayo where others only complain. Yung iba kung nagko-complain, tayo nagvo-volunteer. Goodness creates a ripple effect that outlives you. Wow. So, brethren, goodness turns the battlefield into a mission ground. Uulitin ko. Goodness turns the battlefield into a mission ground. Ang mga panirian ng kalaban like evil, nag-e-expect yan na sige gumanti ka. Sige mag-revenge ka. When you choose goodness, tinatanggalan mo ng sandata o dinidisarm mo ang mga sandata ng kalaban. You disarm the enemy's schemes and you reveal Christ's character in most unexpected place. So kapag ginagamit natin ating kabutihan bilang sandata, nire-reveal pala natin si Christ, ang character niya. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. See, hindi lang nagpipreach si Jesus ng goodness, hindi lang siya nagpipreach ng kabutihan, ginagawa niya rin yun.
tayo mga kapatid, nag-share tayo ng kabutihan. Ginagawa rin ba sa atin? Ginagawa rin ba natin yun? Are we practicing what we are preaching? Are we walking our talk? Every act of healing, feeding, forgiving, and restoring was goodness na siyang nagka-crush sa work ng darkness. At inilalapit natin yung mga sinners sa liwanag kay Jesus Christ. Pampito na ating sandata, faith. Ito ang kalasag na nagpapahinto ng mga palaso. Ephesians chapter 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench or patigilin all the fiery darts of the wicked. So, faith is not just a belief, hindi lang yan paniniwala, hindi lang yan pananampalataya ang faith. It is a defensive weapon. Isa siyang kalasag that stands between you and the enemy's attack. Yan ang panangga mo sa enemy's attack. Satan launches darts, fiery darts, tulad ng takot, tulad ng pangamba, tulad ng accusations, insecurity, condemnation. Yan yung para mga pana ni Satan na pantira sa'yo. And faith is the only shield, siya ng panangga mo, that can distinguish them. Na yan yung maging panangga mo before they pierce your heart. So habang tinitira ka ni Satanas ng takot, duda, accusation, insecurity, binabalik niya yung mga kasalanan mo, yung pananampalataya mo ang sasalag. Dahil yan ang kalasag na magpapahinto doon bago ka patamaan yan. Yung centurion in Matthew chapter 8 verse 8 to 10, sabi ng centurion kay Jesus, "Speak the word only, and my servant shall be healed." When Jesus heard it, he marveled. Isipin mo, centurion, Roman to eh. Hindi naman siya Jews, hindi naman siya, etong centurion to, Gentiles to. Pero sinabi niya yun kay Jesus at namangha si Jesus. This Gentile soldier's faith was so strong, napakatindi ng pananampalataya nito. Kaya ang sabi ni Jesus, "I have not found so great faith." Wala pa akong nakitang ganong katinding pananampalataya. No, not in Israel. His shield of faith, yung shield ng faith nitong Gentile soldier na to, intercepted o pinutol niya o na-intercept niya yung takot and rested on Christ's authority. Ganda, no? Now, paano natin gagamitin sa pamumuhay itong sandata ng pananampalataya na to as a shield sa ating araw-araw na buhay? Brethren, when fear strikes your mind, kapag inatake ng takot ang isip mo, declare God's promises out loud. Declare mo ang pangako ng Diyos ng malakas. I-encourage mo yung sarili mo. Sinabi yan sa Isaiah chapter 41 verse 10, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Fear loses its grip when faith speaks. Kapag nagsalita na ang pananampalataya mo, nawawalan na ng yung hawak sa iyo. Yung takot na nakahawak sa iyo, nawawalan na yan ng lakas o kapag ka nagsalita na ang pananampalataya sa iyo. Kapag ikaw ay binubulungan na ng doubt, kapag nag-i-spark na sa iyo ang duda, i-remember mo yung mga past victories mo.
Isulat mo yan. Kung ikaw nagdududa ka na baka hindi ko kaya tong promotion na to, baka ito hindi ko kaya yung interview na to, baka hindi ko kayang magawa ito, isipin mo, alalahanin mo yung mga napagtagumpayan mo na. Kung dumadanas ka ng matinding problema ngayon, alalahanin mo yung mga napagtagumpayan mo na. Isulat mo. Faith feeds on God's track record, not on enemies' strength. Ang faith mo, nafe-feed yan eh. Para napapalakas niya yung mga ginawang pagpapala sa iyo ng Panginoon. Kung paano kanya sinalba, paano kanya tinulungan, paano kanya inalalayan nung time na nasa ilalim ka. Gawin mo yan kapag ikay nagsisimulang magduda. Sunod, paano mo gagamitin ang faith na yan? When accusations arise, kapag ikay inaakusahan na ng tao o ni Satan o ng ating kalaban, hawakan mo yung kalasag mo, yung shield mo, and rest by resting in Christ's finished work. Romans chapter 8 verse 33, it is God that justifieth. Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Siya ang nagja-justify. Kahit inaakusahan tayo ng mundo, it is God that justifieth. Mga kapatid, faith is not a blind optimism. Hindi ka niya pinapump blindly. Ito ay nakaangkla. Ang pananampalataya ay nakaangkla. Pag sinabi nakaangkla, doon siya nakaangkla na parang barko. Diba may angkla yan? Hindi ang barko, hindi iyan basta-basta na lalayo pa pag nakaangkla yan. Ito, ang pananampalataya, ito ay angkla ng pagtitiwala sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos. It's a saying, even if I cannot see the outcome, I know the one who holds it. May kanta tayo, di ba? And I know na hindi natin alam ang bukas, pero alam natin kung sino ang nakahawak sa atin. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews chapter 12 verse 2. Yang faith mo, your shield is strongest when you lifted toward Christ. He authored your faith by saving you, and he will finish it by keeping you until the end. Napakaganda ng message natin ngayon, brethren. Pangwalo, meekness. The posture, pag sinabing posture, tindig, the posture that gains victory without strife. Matthew chapter 5 verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pagka meek ka, it's not being timid o malamya o passive ka lang or silent ka or introvert ka. Hindi ganun. It is a controlled strength. Para din yung gentleness na meron kang kababaan loob. It is a controlled strength. Yung lakas mo, controlled mo. Surrendered to God's authority. Dahil hindi mo siya basta-basta ginagamit, yung strength mo, control yan, dahil nagpapasakop ka sa authority ng Diyos. It is power that chooses patience over pride. Ito yung lakas na mas gusto maging pasensyoso ka. Ito yung humility over hostility. And ito yung gentleness over aggression. Sa kingdom ng Panginoon na malayong malayo sa kingdom of this world, meekness is not a sign of defeat. It is a weapon that wins without wounding. Paano gagamitin yon, mga kapatid? Itong sandata ng pagiging meek o mababa ang loob in everyday sa ating spiritual battle. Kapag meron tayong conflict sa home o sa ating work,
Meekness is not letting others walk over you. Hindi porket mababa ang loob na natin, hindi ibig sabihin nun is tinatapak-tapakan tayo ng iba. It is letting God fight for you. Hinahayaan natin ang Diyos na lumaban para sa atin. Instead of flashing back, respond with calm conviction and truth. Kapag naman tayo ay inaakusahan or falsely accuse us or kinikriticize tayo, i-resist natin. Normally sa atin, tayo i-defend natin yung sarili natin because of our ego. But it's better. Sometimes silence speaks louder than self-defense. Kung tayo naman ay mga leader, paano natin magagamit itong pagmababa ang loob? When leading others, meekness doesn't mean weakness. Hindi porket malamya tayo, mababa ang ating loob, ay mahina tayo. It means guiding firmly, but with tenderness. Alam nyo, pagka sinasabi itong meekness, meron akong pastor na taga Santa Rosa ang naiisip. Isa siya sa napaka-meek na taong nakilala ko. Napaka-gentle na taong nakilala ko. People follow leaders who care, not tyrants who crush. Makatapos na tayo. Number 8, temperance or self-control. Paano natin magagamit itong sandata ng self-control? It is the gatekeeper of the soul. Tagapagbantay ito. Itong self-control na to. Proverbs 25 verse 28. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Yung temperance o self-control, ito ang ating tagapagbantay. It is the gatekeeper of the soul. Without it, kapag wala ito, your life is like an unfortified city, open to every attack, temptation, and invasion of the enemy. Kapag wala kang control sa sarili mo, para kang bukas sa lahat. Oh, open attack ako. Banatan nyo ako ng banatan. Prone ka to attack, to temptation, at ma-invade ka ng kalaban. Kasi wala kang self-control eh. Kapag meron ka nito, you become a fortress. Pag sinabing fortress, parang itong city, walled city, or meron itong mga panangga. A fortified walls, matatag na pader na naka-standing firm against Satan's scheme. So hindi ka magagapi kasi control mo ang sarili mo. Pag meron kang pagpipigil sa sarili, meron kang self-control, hindi ka basta-basta magagapi ng impulses at ng pressure of this world. Tulad nito, si Daniel, chapter 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Ito, even though na surrounded siya by compromise sa Babylon, na control ni Daniel ang kanyang yung appetite niya sa pagkain at guarded his conviction. Yung kanyang self-control become the foundation of his influence in the corrupt empire. Isipin mo, no, may self-control ka, kahit bibigyan ka ng ilang billion dyan, di mo tatanggapin kasi alam mo na hindi tama. Yun ang self-control. Kahit meron diyang napakagandang babae, gwapong lalaki, pero may self-control ka, hindi ka basta-basta makukurap. Dahil meron kang self-control. How to use this weapon of self-control as a spiritual weapon? In our habits, daily habits. Magkaroon tayo ng boundaries sa ating mga mata. May control tayo sa ating mga pinapanood, sa ating mga binabasa, sa ating mga pinapakinggan, sa ating mga sinasabi. Magkaroon tayo ng boundaries or control. Don't feed what fuels your flesh. Huwag na nating pakainin kung saan yung ating laman ay talagang gusto magkasala. Huwag na nating pakainin yun. Let us set boundaries.
Dahil papainan tayo ng kalaban, ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. That's why we need to use the temperance o spiritual weapon of self-control. Kapag tayo ay sinusubok, the enemy often enters through small cracks. Pag tayo sinusubok, alam niyo, kapag yung may crack, kapag ang baso may crack, pag nilagyan mo ng tubig yan, yung mga tubig talagang papasok sa mga small cracks na yan. Parang ganun din tayo in terms of temptation. Ang mga kalaban, pumupunta yan, pumapasok yan sa maliit na butas kung saan kaya nilang mag-penetrate. Yung mga impulsive decision, secret indulgence natin, self-control o temperance will shut the gate, kaya tinawag siyang gatekeeper. Isasara niya yan and keep your spiritual walls intact. See? Ang temperance o pangpipigil sa sarili o ang self-control, hindi yan parang dinedeprive mo yung sarili mo. Hindi mo dinedeprive, hindi mo pinipigil. It's about protecting the purpose of God placed in you. See, pinoprotektahan mo lang ang purpose ng Panginoon sa iyo. Yan ang pang-siyam. Subalit, ito ang pinakamabisa. The sword of the Spirit. It is the word that empowers them all. The sword of the Spirit. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. The sword of the Spirit, hindi lang ito isang weapon in your arsenal. Hindi siya isa. It is the power source siya ng power. Actually, ito sa Hebrew word sa Greek na ginamit dito sa word of God, this is logos. Si Jesus mismo to, the sword of the Spirit. It is a power source siya mismo that makes all other weapons sharp and effective. Itong sword ng Spirit na to, si Jesus Christ, ito yung power source na yung mga weapons na yan ang magpapanatiling sharp at effective. Love without the word can become mere sentiment. Kapag ang iyong kasiyahan, joy without the word, without the word of God, without the Spirit of God, without the sword of the Spirit, it becomes fragile. Peace without word ay temporary lang yan. Yang salita, yang word na yan, the sword of the Spirit, that is Jesus Christ that fuels. Siya ang nagdi-direct, siya ang nagigib ng authority to every fruit of the Spirit. Siya ang humahasa. Yang mga sandata na yan, nasa iyo na yan, pero hindi mo malalaman kung paano mo yan gagamitin, paano mo yan hahasain, paano mo yan ipapractice, paano mo yan magagamit sa labanan kung hindi ka guided ng word, ng sword of the Spirit. Hindi ka guided ng rema, ng written word, ng Bible, at hindi ka guided mismo ng source, which is Jesus Christ. Without it, your arsenal is dull. With it, your arsenal is divine. Kaya, like Joshua, brothers and sisters, 1:8, God told him to meditate day and night on the word, for in it lays his success. Every victory in Canaan was backed by the power of the word-centered life. We almost done, brothers and sisters. Paano natin i-apply o gagamitin natin itong sword of the Spirit to activate? It is the catalyst that activates the fruit of the Spirit as the weapon in spiritual warfare. The power of love. Let the word remind you. Hayaan natin ang salita ng Diyos to remind you of God's forgiveness. Para ma-forgive mo din o mapatawad mo din ang iba. To fuel joy. I-rehearse mo ang lahat, alalahanin mo lahat ng pangako ng Panginoon. Kapag mayroong circumstansya to try to steal
your song. To anchor peace. Gamitin mo yung sword of the Spirit or your word. Declare His word when storms rage. Yung promise niya, His promises calm the heart. Kapag may galit kang nagniningas, i-declare mo yung word niya. At kakalma ang puso mo. Also, paano mo ma-activate paano magagamit tong spirit of paano magagamit itong sword of the Spirit to activate the fruit of the Spirit as a weapon, spiritual weapons, to strengthen long suffering. The word teaches patience through the stories of those who endure. Yung salita ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng pasensya sa pamamagitan ng mga stories ng mga taong nanatiling matatag. To refine gentleness and goodness. The Holy Scriptures reveals the heart of God, so we can reflect on it. Ito, maganda to. How to use this sword of the Spirit to activate the fruit of the Spirit as weapons to ignite faith. Para i-ignite mo, pagningasin mo ang iyong pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Lastly, to shape meekness and temperance. Ang salita, ang verbo, ang salita ng Diyos disciplines your inner man to walk in submission and self-control. Brothers and sisters, knowing the word is not enough. Hindi mahalagang alam mo lang ang salita ng Diyos. You must speak it in warfare. Gamitin mo yung salita ng Diyos sa labanan kung saan tayo'y naroon. Live it in our choices. Hold it and use it kapag kinakailangan na. Every time you quote ng scriptures, every time you apply it, every time you obey it, you are swinging the sword that pierces through darkness. Sa tuwing kino-quote mo ang salita ng Diyos, ina-apply mo yan, sumusunod ka, yan, sinuswing mo ang sword na yan. Kumbaga, ini-slash mo yung kalaban, hinahati mo sila. He is the Word made flesh. It is Jesus. Every fruit flows from His life because He is the vine. We are the branches. His word is not just text. It is the living power of the risen Christ in our mouth, our mind, and our spirit. In conclusion, brothers and sisters, the battle is real. Ang ating spiritual battle is real. But the victory is certain. Brethren, ang ating war, kung saan tayo naroon, hindi ito laro. The battlefield is our mind, our heart, our home, our marriage, our testimony. Si Satan is not firing blank bullets. Hindi blank bullets ang ginagamit niya. He is relentless, subtle, madugas, at pasensyoso rin yan. He doesn't always roar like a lion. Sometimes he whisper like a serpent. Sometimes hindi ibang tactics ang ginagawa niya. But God has not left us defenseless. He armed us not with carnal weapon. Binigyan niya tayo ng weapon na hindi carnal, but divine ones. Love that cuts through hatred, joy that crushes despair, peace that stills the storm, long suffering that disarms provocation, gentleness that heals wounds, goodness that overcomes evil, faith
that quenches the darts, meekness that breaks the power of pride, and temperance that guards the gates of our soul. And at sa gitna ng lahat ng yan, brethren, the sword of the Spirit, the Word of God, sharp, powerful, and unstoppable. Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. You arm us with the weapons of your Spirit. Lord, let love be our sword, joy our strength, peace our fortress, long-suffering our endurance, gentleness our touch, goodness our testimony, faith our shield, meekness our posture, Lord, temperance our guard, and your word, O God, our living blade. Ama, make us warriors who conquers not with noise, but with the nature of Christ. All of it we pray in the name of Jesus. Amen.